Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay mag-unbox tayo ng aking bagong vlogging camera at sasabihin ko rin sa inyo yung mga reason kung bakit napili ko tong camera na to. Kung bago ka pala sa channel ko, by the way, I'm Marvin. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung bell na katabi nun para ma-update ka kapag nag-upload ako ng bagong video. Ayan, so naglagay lang ako ng patungan dito. Actually, ano siya? Laundry basket. Nilagyan ko lang ng kumot. Ayan, para mas makita nyo yung item na ipapakita ko. So, ang binili kong camera ay eto. O, diba? Naka-plastic bag pa siya. Parang binili lang sa palengke. Eto siya, guys. Canon M6. Ito yung nabili ko sa Hidalgo sa Quiapo. So, doon yung bilihan talaga ng mga camera. Kung gusto nyo makamura kayo. And maraming choices and options doon. Ang camera kong ginagamit dati is Sony A6000. Kaso, nahihirapan akong gamitin siya pang vlog. Kasi hindi yung ano niya, yung screen niya, hindi siya na-flip ng 180 degrees nung ganun. So, natitilt lang siya. So, hindi mo makikita yung sarili mo kapag nagva-vlog ka. And sobrang hirap kapag ganun. Ang hirap mag-framing, ang hirap mag-anggulo. Ginagawa mo! Nag-decide ako na ibenta yung camera ko na yun. Actually, yun yung kauna-unahan kong camera. Tapos, benenta ko siya para ipagpalit sa iba. So, nabili ko to for 28,000. So, medyo mahal. Although, mahal siya, pero mas mura siya compared kung bibili kayo sa mga malls or sa iba. Pinakamura na itong mabibili yung M6. Actually, nang pumunta kami doon kahapon, inisa-isa ko kasi yung mga stores doon. Sa Henry's, kung saan-saan. Inisa-isa ko, and halos lahat sila wala nang stock ng M6. Ang nakitaan ko lang nitong stock ay sa Mayor's Photo. So, actually, last stock na nila to. Although, may paparating pa naman. Pero kung if ever nabibili kayo ng M6, mas maganda kung mag-inquire muna kayo, chat kayo sa Facebook page nila, or kung may contact number kayo, tanungin nyo muna kung may stock kasi baka mamaya walang stock, masayang lang yung pagpunta nyo. Bago ko sabihin sa inyo yung mga reasons kung bakit ko napili tong camera na to, unbox muna natin siya. Ayan, tiniis kong hindi muna siya kalikutin ng isang gabi para lamang ma-film to at may pakita ko sa inyo. So ayan, although syempre nung binili ko to, na-unbox na namin to doon kasi syempre kailangan mong itry bago ka bumili, diba? So eto siya, bubuksan natin. Ayan. Tara! Diba sa akin pa rin nakafocus? So, syempre, ang unang-una na dyan ay mga manuals. Ito ay Canon, hindi ko alam kung ano to. Parang flyer na something. Tapos, ito yung resibo. Ayan, lagi na tingnan. Tapos, ito yung manual niya. Ayan. Tapos, may memory card na pala siyang kasama na 16 gig. So, Kingston yung brand. Free naman siya. Kasama siya. And then, pagbukas mo ng box, tcharan! Ayan, kita ba? Ayan, ito yung laman sa loob. So, andyan yung, ito yung pang charger. Kasama niya to. Charger, i-connect mo sila. Ayan, ito yung charger niya. Tapos, ito yung plug. Next naman ay ito, camera strap. Ayan. Ayan, maliit lang siya, manipis lang siya. Buti na lang. Ayoko kasi ng sobrang laking strap. So, mas okay to. So, ito naman guys, ito na yung lens. Ito yung kit lens na kasama. Maliit lang siya compared sa mga lenses ng DSLR na mas malalaki. So, maliit lang to pang mga mirrorless camera. And then, ito namang last ay yung mismong body na ng camera. So, naka-bubble wrap siya. Ayan, wala nang laman yung loob, guys. So, tanggalin na natin tong box. Ayan. Ayan. Tcharan! Ginagawa mo! Ayan siya. Ay, baligtad. Ayan. O, diba ang kinis? Ayan, tapos nafi-flip siyang ganyan. Pwedeng ganon. Pwedeng pababang ganyan. Nafi-flip siya 180 degrees para makita mo yung sarili mo. So, ikabitan natin yung lens sa mismong body ng camera. So, tatanggalin nyo lang yan. Naka-focus. And tatanggalin nyo to. Yung cap.
Tapos, itong cap din ng lens. Ayan. Tapos, connect nyo lang itong white dot. Ayan, yung may white, diba? Tapos, may white din tong. Tapos, may white din tong lens. So, papagtapatin nyo lang siya. Ano na? Hindi ko makita. Ayan, papagtapatin nyo lang yung dalawang white. Tapos, rotate clockwise hanggang mag-click. Ayan. So, pagka ganon, nakaset na siya. Tapos para magamit yung lens, kailangan i-push muna tong sa may yung sa may lens, ipupush nyo dyan. Tapos, i-rotate nyo para lumabas yung sa lens. Ayan. Kasi kapag binalik nyo ganyan, nakalock na siya para hindi pag nilagay nyo sa bag, hindi siya nakalabas yung lens. So, kailangan ilagay nyo siyang ganyan. Tapos pag gagamitin nyo, babalik nyo lang ulit ganyan, push, tapos ikot. Ayan. May battery na pala tong kasama sa loob. Ayan, may battery na siya, nilagyan na siya kahapon sa store. Tapos may memory card na rin siyang kasama. Ito siya, yung 16 gig na free memory card. Ayan, lagay ko na ulit. Kaso, alam ko lowbat pa to eh. Wait lang. Ayan, nakikita nyo, nagbiblink yung battery sa taas. Try naman natin yung, niya. Pag nakaharap, bigla siyang namatay nung hinarap na sa akin. Wala, hindi ko na siya magamit. Ayan. Ay, namamatay na talaga siya. Wala na, change the battery na daw. Ayan, change the battery. So, paano ko ipapakita ngayon sa inyo to? Sa-charge ko lang guys saglit yung battery para may pakita ko ng maayos sa inyo. Yung recording nito. Ayan, teka lang. A few moments later. Ayan, so yun guys, na-charge natin ng konti itong battery ng M6. Tapos medyo may charge naman na siya. So, pwede na siyang itry. So, magre-record ulit tayo. So, ito. Ayan, medyo against the light siya. Ito yung camerang ginagamit ko. Kung nagtataka pala kayo ano yung camerang ginagamit ko ngayon, ang ginagamit ko dito sa pag-record ay Canon 750D. Pero hindi sa akin yan. Nakikigamit lang ako kay ate. Kaya ito yung sa akin, yung M6. So, eto kayo. Ayan, di ba may basahan pa dyan. Tapos, tatry naman natin yung selfie mode. Ayan. Ay, ang itim ko. Ayan, nag-adjust pa siya ng liwanag. So, I guess okay naman siya. Medyo warm lang. Kasi parang medyo warm yung color dito sa camera. Kasi siguro, magsa-sunset na rin. Kaya siguro ganun. Ayan. Tapos naka-auto mode lang to guys. Ayan, yan yung auto. Ayan. I guess okay naman siya. Medyo warm lang ng konti. Pero, ay, hindi nyo pala ako makita dyan. So, eto siya guys. Hello! Andiyan ang kalat ng kwarto ko. Ayan kayo. Diba ang sorry, hindi ako nagliligpit pa ng kwarto. So, hello sa inyo dyan. So, ayan guys. Eto na siya. Tingnan natin yung autofocus. Ay, makikita nyo yung ko, yung mga sumpa ko sa mukha. Ayan. Tapat doon. Ayan yung autofocus niya. So far okay naman ako sa autofocus niya. Ayan, mabilis naman siya mag-focus. Lalo na sa face kasi may facial recognition ata to. So, tingnan natin naman kapag may itatapat kang bagay. Ayan, mabilis siya. So, sobrang bilis ng niya, ng autofocus niya. Ayan, tingnan niyo yan, 'di ba? Yung lens cap. Tapos sa mukha ko. Lens cap, mukha, lens cap, mukha, lens cap. Ay, kita niyo ba? So, ayan. So, satisfied naman ako sa niya. Sa autofocus niya. And hindi ko pa siya na-review talaga. Hindi ko pa siya nagagamit ng tuloy-tuloy. So, we'll see. Update ko kayo sa ibang videos ko kung ano yung performance nito. At gagamitin ko rin to sa mga future videos ko. So, makikita nyo kung ano yung quality ng video nitong M6 na to. Tapos, ito naman yung mga reasons kung bakit napili ko itong M6. So, dahil nga gagamitin ko siya for vlogging, kailangan, syempre, compact yung camera. So, compact siya compare sa DSLRs na malalaki, mahirap dalhin, especially kapag nagta-travel. Second, nafi-flip yung screen niya. Unlike yung dati kong camera na Sony a6000, hindi siya nafi-flip, kaya mahirap i-frame. So dito, pag nafi-flip, mas madali siya ipang-vlog kasi nakikita mo yung sarili mo at madali yung framing. And
other reason naman ay interchangeable yung lens niya. So, yung iba siguro sa inyo, ang mga gustong camera, yung G7X, Mark II, mga ganyan. Yun kasi hindi siya interchangeable. So, nagpa-pop out lang yung lens niya kapag inon mo. Although, mas compact sana siya, mas maliit siya. So, depende din yan sa preference nyo. Kung gusto nyo interchangeable, mga gantong klaseng unit yung kukunin nyo. Kung gusto nyo naman, mas maliit, mas madaling dalhin, okay lang din naman yung G7X. Pero mas gusto ko kasi interchangeable para mapapalitan ko yung lens niya para magamit ko sa ibang purpose like mga cinematics, ganon. Magagamit siya sa mga ganong bagay. So next reason naman ay meron itong M6 na mic input. So ito, may mic input siya dyan para pwede kang magkabit ng external mic para mas ma-improve pa yung quality ng audio ng videos mo. So yung dati kong camera na Sony a6000 walang mic input, and I guess yung G7X Mark II parang wala rin. Ang isang setback lang pala nito kapag may mic ay ito yung lagayan kasi ng mic. Yung hot shoe dyan. Ito. Kaso, kapag may mic na dyan, hindi mo na makikita yung flip screen mo kapag flip mong ganyan. Kasi, halimbawa, andito yung mic, diba? Andyan. So, hindi mo na makikita yung sarili mo. Kaya, siguro ang gagawin ko na lang, may mga nakikita kasi akong video sa DIY, nagkakabit dito sa gilid, parang andito na yung mic. Andyan, nakaganyan. That way, makikita mo pa rin yung sarili mo kahit i-flip mo ng ganyan kasi andito yung mic. So yun yung mga reasons ko guys kung bakit ko napili yung Canon M6. Wala naman kasing perfect na vlogging camera. Depende yan kung saan nyo gagamitin at ano yung mga priorities or preferences nyo. Kung mas priority nyo ba yung may viewfinder, ito wala tong viewfinder. Kung more on photos kayo, mas maganda kung may viewfinder. Pero napili ko tong M6 kasi masiserve nyo yung purpose. Or magagamit ko siya ng mas maayos for vlogging kasi nafi-flip yung screen, interchangeable yung lens, and may mic input. And kaya pala guys sinabi ko sa title na hindi ito yung perfect or hindi ito yung best na vlogging camera. Kasi alam nyo ba kung ano yung pinaka-best na vlogging camera ngayon or yung pinaka-best na camera ngayon? Yun ay kung ano yung meron kayo ngayon. So, kahit anong camera pa yan, kahit phone camera pa yan, kahit DSLR pa yan, kahit lumang camera, bagong camera, it doesn't matter. Hindi importante yung model, yung unit, or kung bago man yan o luma. Dahil ang pinaka-best na camera ay kung ano yung hawak nyo ngayon. Kaya kung ano yung meron kayo ngayon, yun yung gamitin nyo. Kasi ang importante dyan naman yung content. So whether kung gagamitin nyo man sa photography, for vlogging, kaya kung ano yung camera na meron kayo ngayon, yun yung gamitin nyo. Kahit phone camera lang yan, tapos hilig nyo photography, gamitin mo pang picture. So kung gusto mo mag-vlog pero phone lang ang meron ka ngayon, it doesn't matter, yun yung gamitin mo. Kasi kapag naging faithful ka dyan sa maliit na bagay na yan, mas pagkakatiwalaan ka ng mas malalaking bagay in the future. So maging faithful lang kayo dyan, gamitin nyo lang yan. In the future, I know, makukuha nyo rin kung ano yung gusto nyong camera. Ayun lang guys, yun lang yung konting encouragement ko sa inyo. Kasi kaya lang naman ako nagkaroon ng ganitong camera kasi nagka-work na ako. Pero kung wala pa kayong work, okay lang kahit magtsaga muna kayo sa mga phone cameras or sa mga lumang cameras, it doesn't matter. So that's it guys for this video. I hope nakatulong tong video na to para sa inyo. Kung naghahanap man kayo ng vlogging camera or camera na gagamitin for photography or whatever, I hope naging informative tong video na to para sa inyo. And of course, don't forget to subscribe to my channel, and kung nagustuhan nyo itong video na to, just give it a thumbs up and comment kayo sa baba kung ano pa yung mga videos na gusto nyong gawin ko in the future using this M6. Don't forget to follow me on my other social media accounts. Ilalagay ko yung mga username ko dito. And thank you guys for watching. See you next time. Bye!